Sir, kapag ako pumasok dyan, mabibigyan niyo ako ng kontrata. Ngayon, bigyan na rin natin sila ng brief background paano sila ngayon makakasali. Or if they are really interested sa pagtulong sa komunidad. Paano? Kuya Lester, any brief background lang? Siguro ang most striking na feature na talagang naging gusto kong makasali ay yung time, yung talent at yung treasure. Yan. Yun talaga ang isinapuso ko para masabi kong ako ay active, ako ay compassionate sa ginagawa ko or sa mga tao, sa mga community services. At the same time, tulad nga ng laging sinasabi ni Kuya Sherwin, hindi naman tayo ang dapat tulungan eh. Tayo talaga yung tutulong eh. So, talagang may mga pagkakataon na may mga paluwal, abono. Pero alam nyo naman eh, may kapalit. Ang kapalit dyan, mga kuya, kaibigan, magsasamahan, tsaka syempre good vibes lang sa lahat, di ba? So ayun yung most striking sa akin, yung time, talent, and treasure. Okay. Alam mo, nag-i-screen din ako ng mga applicants. So, lagi kong nire-remind, ato ini-impose ko talaga at idinidiin sa kanila na dapat tayo ang tutulong. Hindi tayo yung hihingi ng tulong. So, ako maganda yung sinabi mo, yung ang tinatawag natin dyan ay 3 T's. Time, treasure, and talent. Ano ba yung time? Nagbibigay tayo ng oras sa pagtulong, nagbibigay tayo ng oras sa ating membership. Number 2, yung treasure. Kasi ito ay coming from our own pockets. Talagang may expenses yan. Sasabi mo, Kuya Lester, nagpapaluwal tayo. And lastly, yung talent. Ano ba yung talent? Ano ba yung profession mo na po pwede mo i-contribute sa club and ultimately sa community? Pero at least ako, 2 dyan. Kung hindi mo kayang 3, 2 at least 2. Makuha natin yan 2/3. Yes. Well, ikaw, Kuya Sherwin, anong masasabi mo naman dyan? Actually, madagdag ko lang po dyan. Kasi karamihan sa mga sumasali na gusto maging member natin is iba-iba kasi intention eh. So, iba-ibang intention na meron sila. So, yung iba nga, may nag-ano sa akin one time, nagtatayo pa lang ako ng isang club, magka-charter kami ng isang club. May nag-ano sa akin, Kuya, sabi, Kuya, sir, kapag ako pumasok dyan, mabibigyan niyo ako ng kontrata. Contractor daw siya. So, ulitin po namin, kami po, tayo po ang tutulong, hindi po tayo tutulungan. At saka hindi nga, unang-una, hindi personal na interest ang inilapit mo rito. Yes, dapat ang main goal mo, main objective mo ang joining the TFOE is helping others. Yes, so ulitin namin po, kung ganun ang objective mo from the very start, mali po yung na-contact nyo din. And then, the question po kung ano ba yung kailangan para sila maging member. Unang-una po, kung kayo po ay gusto yung maging member ng Agila, ang unang-una yung gawin is magbigay kayo ng letter of intent na gusto yung sumali sa organisasyon. Magbigay kayo in writing, bigay nyo po doon po sa magbabouch sa inyo or sa kakilala nyo po na miyembro na po, bigay nyo po doon. Tapos yung miyembro po na yun, magdadala po sa amin or sa membership committee po ng pangalan nyo. And then after po noon, dadaan na po kayo. Kapag na-clear na po doon, tsaka na po papasok ang 5 Eyes. Yes. Ano po yung 5 Eyes? That is the interview, the induction, the incubation, the inception, and the introduction. So, ano yan? Ganito. Kapag napasa nyo na yung LOA nyo, mag-start na po yan sa interview. Yun na po yung nag-panel na po. Yan yung unang beses ka na pupunta doon sa GMM. Yes. Interview ka, magpapakilala in short. Yes. Normally, kuya, pag pumunta, in-instruct na po, since may nakausap na kayong member, in-instruct na po na mag-t-shirt ka po na plain white. Naka-plain white po kayo. Yung po, pag plain white po kasi, para po ma-identify po yung applicant po sa member tsaka po sa mga waiter. Para kung sakali man na-segue mo pa yan. Kasi para may ano sila din. Interviewing ka na po, anong normal interview. Syempre, yung chit-chatting lang naman yan eh. But anong pangalan mo, anong profession mo, syempre, kailangan malaman because of time, pressure, and the talent. Kaya mo bang pumunta dito? Tagasan ka ba? So kung halimbawa taga Batangas ka, tapos pumapasok ka sa Quezon City, kaya mo ba? Yung mga ganung basic na questions. May ganyan ako. Ako na ganun ako. Taga Batangas talaga siya at monthly napakasipag pumupunta sa Novaliches. Kuya, ako, taga San Mateo ako, pupunta ako ng Batangas. Pupunta akong Batangas. Actually, hindi. Sa ano kami pupunta? Sa may, nung binubuo yun, nag-GMM kami sa Manila, malapit doon, sa may Ross Boulevard. Gusto ko lang pala pasalamatan sa walang sawang dedikasyon. Kuya Raymond Lucero. Yan yun. All the way from Tanawan, Batangas to Novaliches. Yun. Ang malupit doon, nakamotor pa. Batangas o Novaliches? Hindi naka big bike small CC lang. Pero actually kuya, kung gusto mo kasi gusto mo eh. May paraan talaga. Actually kuya, nangyari pa nga sa akin dati, may akong family gatherings yung misis ko.
May family gathering yung misis May ko. kasal ka pala? Oo naman. Okay. May family gathering yung misis ko. Pagkatapos, meron akong yung unang activity, shooting activity sa Batangas. Applicant ako noon. Alam mo, sinabi ko sa asawa ko, pangarap ko to. Okay lang ba kayo pumunta? Hindi ako makakapunta kasi pangarap ko maging agila. So, yun, dedication talaga. Gusto mo kasi. Kasi hindi ito yung walang instant dito eh. Tsaka yung mga kasama ko doon, puro mga old schooler, mga senior. So, gano'n, in-interview ka, nakalaman mo na, syempre normal, sinasabi, gusto ko makatulong, gusto ko normal, the usual. Hindi mo na pwede siraan sarili mo sa interview eh. And then, anong next? Then, papasok ka sa introduction. Okay. Pag nakalusot ka na sa interview, introduction na, ibig sabihin, ipapakilala na sa'yo, ano ba yung eagleism, ano ba yung five eyes, ano ba yung triple T, ano ba yung 3 T's, yung mga ganon. Para magkaroon ka ng idea kung ano ginagawa nila. Then, papasok na dun yung incubation. Ano ba incubation? Yes. Ang incubation naman po is doon naman po yung pagkakataon na bibigyan ka ng, ito yung bibigyan ka ng pagkakataon makasama sa 3 straight na GMM. Straight yan 3 straight na GMM tsaka 3 straight na community service. Yun. Tama. Importante po yan. 3 straight na community service tsaka 3 GMM. Bakit po? Ang purpose po kung bakit ginagawang mandatory po yan, ang pagsama sa GMM para malaman mo kung ano ba yung kultura, tradisyon, tsaka kung ano ginagawa kapag nag-GMM. Para pag naging member ka na, alam mo na yung mga protocol na kailangan mong gawin. Yun ang purpose no, kaya ini-incubate kayo. Kaya po, kumbaga hinihinog kayo para mag-isisiw na kayo, maging agila, bago kayo maging agila, kailangan malaman nyo muna. Bago ka mapisa, alam mo na kung ano ginagawa natin. Then, papasok na inception. May tinatawag tayong inception. Yung inception naman, dun yung pagkakataon na tinetest naman natin kung gaano yung kagustuhan nilang maging membro. So, ulitin natin, sa Yakap PE po, sa Yakap PE po, ang lagi namin sinasabi sa mga kuya, tandaan nila, there will be no physical contact in our inception. Then, papasok na po tayo, pag natapos na po lahat nila yan, papasok na po tayo sa induction. Yung induction, yun na po, yung nakabarong na po kayo at babasbasan na po kayo, na tatawagin na, pwede na po kayong tawagin kuya. Yun na po yung binabasbasan po kayo ng national office, na kayo po yung official member na po, at pwede na kayong gumamit ng lahat ng emblems, lahat ng pwede, at lahat ng benepisyo ng pagiging agila ay nasa iyo na po lahat. Well, madagdag. Together, to better, dito sa Yak na Agila Media. Mabuhay ang agila, mabuhay!